magandang gabi po sa bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Mga pangako ni Jesus ay kakamting lubos. Kung magtitiwala sa Kanya'y tutulos. Suliranin kay bigat, tinabawan ng ulas. Narito, pakinggan mo ang ako niya sa'yo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kayo lahat ng mga papagal at nanginginig ang lupa. At kayo ay aking pagpapahinganin. Iparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga papagal at nanginginig ang lupa. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Ito'y pangako ni Jesus na dapat matalos. Sa sino man ang nanasan, sa Kanya'y magpasako. Ito'y sandigan sa lahat ng panahon. Lumapit ka, umasa ka, siya ay tutugon. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga Purihin po ang Panginoong Diyos. Magandang gabi po. Hallelujah. kayo ay aking pagpapahinganin. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga papagal At nangabibigat ang lupa. at kayo ay aking pagpapahinganin. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga papagal At nangabibigat ang lupa. at kayo ay aking pagpapahinganin. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga papagal At nangabibigat ang lupa. at kayo ay aking Muli po ay maging mapagpalang gabi po ang atin pong maranasan at patuloy binabati ko po kayo. Tayo po ngayon po ay naririto po sa Quezon City, dito po sa aming tahanan at live na nagbo-broadcast po tayo saan dako man po tayo naroroon ng Pilipinas. Kung kayo man po ay nasa Luzon, nasa Visayas, binabati ko po ang aking may bahay, nasa Bacolod po siya ngayon at kasalukuyan po siya na patuloy po na nakikinig po ngayon. Pinananalangin ko po na mabuksan din po ang panibago pong branch diyan ng law firm diyan sa may Bacolod at tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil patuloy po ang biyaya at ang habag ng ating Panginoon maging sa mga taga Mindanao po. Tayo po ay muling nagpapasalamat at alam ko po ay very clear kayong nakatune in po sa lahat ng mga gawain po na ito. Binabati po natin ang ating mga taga-subaybay po online. Nagpapasalamat po tayo lalong-lalo na kay Romel Florencondia. Magandang gabi po kay Romel. Kay Neil Daito, kamusta po kayo sa Puray Christian Church? Si Georgie, ayan po ang ating pong youth leader ng
Puray Christian Church, si Marlo po at si Demalin Narce, at palagi pong nakatunghay po sa atin. Magandang gabi rin po kay Nanay Soli at kay Ate Lenny. Sumain niyo po ang pagpapala, ang gabay po ng ating dakilang Ama. Muli po, nais ko po kayong batiin. Nasa buwan na ho tayo ng Pebrero at ngayon po ay ika-4 ng Pebrero at tayo po ay nasa 2026. At biruin niyo po, papasok na po ng Pebrero at tayo po ay malapit na rin po na matapos doon po sa atin pong first quarter team natin, Kapangyarihan ng Diyos. Mula po sa ating tema, Kasapatan po kay Kristo 2026. At tama nga naman talaga hong ang panahoy napakabilis at gaya po ng ating ipinahayag doon po sa ating pong necrological service, parang usok lang ang buhay natin para po tayo ay hallelujah, isa lamang pong bulaklak at isa lamang pong anino at damo ang comparison po sa atin. At napakabilis po ng pagpasok po ng taon at lalo tigit po ng mga araw na ito po. At ako po ay nagpapasalamat din po. Ayan po ay naihatid na po sa maayos na hantungan po si Nanay Lina po. Nanay po ito ni Sister Lizelle. At tayo po ay lubusan pong nagpapasalamat. It's another answered prayer na naihatid na po sa huling hantungan ang nanay po ni Sister Lizelle. Taos puso pa rin po yung atin pong pakikiramay at ang ating pagdamay po sa buong Dumagit family po, kina Brother Chito at gayon din naman po kina Lizelle at saka po dito po kay Samantha at Alexa. Sila po yung mga kapatid natin na sa bandang likod po, pag tayo po ay nakaka-attend po ng Sunday. Kaya nga lang po nung Sunday po ay dahil po ang kanilang nanay ay yumao na at naihatid naman po ngayong araw na ito doon po sa hantungan, sa huling hantungan po. Kaya tayo po ay nagpapasalamat ng marami. Salamat din po ng marami, Sister Irma, for your concern po. Ayan po, sabi ni Sister Irma, praying you are safe in your house already. Opo, kanina pa po tayo nakadating. Di ko po nasagot kagad yung inyo pong mga message dahil tayo po ay nagpe-prepare ng ating broadcasting po. At tayo naman po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos sa habag at awa po niya during our times na wala tayong ginagawa. Basa lang ng basa tayo, ng basa ng Biblia o pakinig ng Biblia po. Hindi tayo mawawalan po ng bala na ating maituturo o ating maishishare sa ating mga kapatid. Especially po kung binababad natin ang ating buhay sa panalangin at binababad natin ang ating buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Combination po yan, ang panalangin, hindi pwede pong maganap kung wala pong pagbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi po maisa sa katuparan kung hindi po binababad po ng isang mangangaral ang kanyang sarili po sa mga aral po ng Panginoon. Kaya muli po, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatid. Magandang gabi po, lalo na po kay Sister Emmy. Ayan po yung mga nagla-like at mga nag-heart po, binabati ko po ng magandang gabi. Muli ho, ang ating mga kapatid sa Care Force, atin pong pinapasalamatan sa patuloy po na prayers ninyo at sa pagtulong din po sa pagtataguyod ng mga pagpapahayag ng mga salita ng Diyos po na ito. Kanina po'y nakakausap natin ang mga iba pong mga Christian sa paaralan natin, at sila po'y willing din na patuloy po magpahayag ng salita ng Diyos. Yun po yung atin pong ini-impress ng Panginoong Diyos, lalo na ang atin pong tinataguyod na atin pong bandera dito po sa Peace of Harvest ay to harvest more souls for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Nawa po ito pong mga estudyante kong mga matatapang at patuloy po na talaga pong handang sumuong po. Nagkabiruan nga kanina, doon tayo sa Quiapo, magpahayag ng salita ng Diyos. Doon ba tayo sa lugar ho ng Baklaran? Ayan, mga ready ho itong mga kabataan na ito. They are willing at minsan invite ko po din sila sa ating pong prayer circle dahil ito pong mga maiinit na mga kabataan din po mula po sa mga Christians ng paaralan po namin ay talagang hot na hot po sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Siguro po mag-open up kami ng
Bible studies po para lalong maturuan po, ma-enhance po itong mga kabataan po na ito. Nagpapasalamat din po tayo sa atin pong mga kapatid dyan po sa Florida, ang buong Cross family. Maraming salamat po sa Diyos, sa buhay po ninyo, sa inyo pong mga panalangin at pagtulong po sa ministeryo ng ating Panginoon, lalo na po sa Peace of Harvest at sa Puray Christian Church. Magandang gabi po, Atilina, at kayo po ay amin pong idinadalangin araw at gabi, lalo-lalo na nakalagay po kayo sa aking prayer journal, kaya ako po'y naniniwala, palakas ng palakas ang inyong katawan at patuloy po na nandoon po yung pag-akap ng Diyos po sa buhay nyo, Atilina. Magandang gabi rin po sa mga kababayan po natin dyan po sa Estados Unidos, dyan po sa Ohio, kina Cheryl, sa aking mga kamag-anak po at mga pinsan dyan po sa Texas at saka po sa California, Esquejo family at gayon din naman po ang pamilya po ng Esquejo at Fabillar family. Mga kamag-anak ko po yan, kapatid po ng tatay at nanay ko. Kaya lang isa na lang po ang buhay pa po at patuloy alive and kicking si Auntie Melly. Magandang gabi po sa inyo, Auntie Melly, kapatid po ng papa ko po, no? Magandang gabi rin po sa mga taga-Canada, lalong-lalo na ang buong Sun family po, no? Yan po, katulad po nila sila, nakalimutan ko, ang Sons family, no? Sila Eunice, ayan, no? So, kamusta na po kayo dyan sa Canada, pati po ang lahat ng mga binabati po natin sa, hindi namin kayo nakakalimutan dyan po sa United Kingdom, kahit hindi nyo na po kami naalala, pero tao sa aming puso po na binabati ang Gutierrez family at ang pamilya po ni Jojo. Okay lang yun, kahit hindi nyo kami naalala. Ang sabi ng Panginoong Diyos, mas mahalaga po, no, na tayo ay maging daluyan ng pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Kaya muli ho, kami po ay nagmamahal sa inyo at inaalala po namin kayo. Magandang gabi po sa mga pamilya po dyan sa United Kingdom. At gayon din naman po sa Middle East. Kamusta na po si Sister Aster? At gayon din naman po ang buong Shason family narariyan po, si Ivan at saka po, of course, hindi natin nakakalimutan si kapatid na Alex at gayon din naman po si Len, si Ate Ellen po at gayon din naman po si Sean at ang kanyang bunsong kapatid. Okay na okay po si Ate Beng dito at masugid po talaga at walang absent po palagi every Sunday. Kaya magandang gabi po sa inyo, Sister Aster. At tayo po ay nagpapasalamat din dahil tayo po ay binabati rin ngayon ni Raymart Fausto, ni Ardre Abukal. Kamusta po kayo? Si Joyce Ray Buanan po. Si Sir Irma, dyan ho sila lahat. Ayan ho, no? At patuloy nagpapasalamat tayo at tayo po ay hindi nakakalimutan na panoorin ng ating mga kapatid. Hindi naman po masyadong traffic po ngayon dahil pasimula pa lang din naman po ng mga ikalawang linggo po ng klase kaya madali pong makauwi. Pagdating ho ng mga Marso ho yan, mga Abril yan, magiging traffic na naman po. Ano ho? At hindi naman ho ganun kainit po ngayon. Ako po ay nakakalabas ngayon ng hindi masyadong pinagpapawisan pero pagpasok po ng Marso o kaya po ng Abril, doon po natin mararamdaman po yung tagaktak na naman ng ating pawis. Kaya magandang gabi rin po sa ating mga kapatid dyan. Happy birthday din po kay Jean Lady na nandyan po sa Japan ngayon. Magandang gabi, Jean Lady, si Lizette. Pagpalain kayo, si William. Mag-ingat po sa mga biyahe at enjoy po sa pagtutour po ninyo dyan. Maraming salamat po at kayo po ay alam ko nakatunghay po, pati po si Midori at lahat-lahat po ng mga kapatid natin dyan sa Marikina. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Wag niyo pong kakalimutan na ipanalangin po ang inyong pastor at ang pagpapahayag ng ating salita ng Diyos po. At nag-usap-usap po kami ng mga iba pong mga estudyante na mga Kristiyano po at talagang mga maiinit po. Niyayaya po ako na mag-preach at patuloy ho na mag-street evangelism po sa Quiapo pag wala kaming pasok at patuloy ho dyan sa may Baklaran. Kaya ipanalangin nyo po na ito po ay maging matagumpay dahil ang mga estudyante kong mga Christian talaga, hot na hot po sila. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na kay Georgie, sa atin pong mga taga-Puray Christian Church, kay Crizel po. Magandang gabi, Crizel, at patuloy po na bilang aking secretary ay ayan po. Siya po ang inatasan ko po na kumuha ng mga impormasyon po sa Marbal. Kaya po magandang gabi sa iyo, Crizel. Kung sakaling may mga instructions or directive po ang ating Pangulo sa atin ay ikaw po ang aking inaatasan makipag-ugnayan. Sa magandang gabi po kay
Sister Irma, kay Sister Demalyn, kay Sister Odi. See you tomorrow po. Praise God. All glory to God po. Ang sarap po ng pakiramdam, Sister Irma and Sister Odi, na magsimula January 1 na sinimulan natin, talagang may habag po ang Diyos. Hindi ho napapatid pa ho yan talaga. Wala pong instance na ang prayer po ay napatid, at for almost mga 35 days, 36 days na magsimula January 1, ay isinasagawa po namin ang breaking of the bread kasama po ang pag-inom po sa baso't saro. Ano pong kahalagahan nun, mga kapatid? We gain the favor of God, we gain good health, we gain the strength of the Holy Spirit, protection from all kinds of danger, lalo na po sa mga tukso. Kaya hindi man ho natin makumpleto, but I am urging everyone, lalo na ang mga kapatid natin, dumalo po kayo sa kada umaga ho ng pag-breaking of the bread natin at pag-inom po mula sa baso't saro po. Ugaliin ho natin kahit may trabaho ho tayo, secondary ang trabaho, ang mga pinagkakakitaan negosyo natin, tertiary lang ho yan. Number 1 po, tatandaan po natin ang Diyos sa panalangin, sa pag-alaala po ng pipira-piraso ng tinapay, lalo tigit po sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya magkita-kita po tayo bukas. Magandang gabi rin po kay Nanay Soli. Palaging ang prayer ko po ay kay Angelica na ibigay na po natin yung pong certificate ng dedication po ni Sky Elron, at gain din naman po yung sa atin pong taga-Pure Christian Church ay na-distribute ko na rin po kay Crisel. Magandang gabi po kay Jobert Cruz, sa lahat ng mga taga-Pulay, si kapatid na Nel Raduban at saka po si Crisel. Nakita ko po sila ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Si Pastor Elmer, good evening po, at si Sister Leia. Sumaatin po nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kamusta na po kayo dyan? At by March po, meron tayong nakaschedule na water baptism po. Pwede po kayong magpunta ho dahil naayos na po yung swimming pool po sa bahay po nila Sister Irma. Kaya pwede po kayong magpatala at ito po ay gagawin natin sa March 15. Kung may mga taga-Puray po o taga-Feast of Harvest na nais nyo po na magpabautismo. Ayan. So, magandang gabi rin po kay Brother Greg and Sister Emmy. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po, at alam ko po pinoprotektahan nyo ng prayer palagi ang inyo pong senior pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po kay Richen Javier o kay Javier Richen. Magandang gabi rin po kay Joyce Ray Buenan, kay Ardre Abukal, yan, from PCC Youth. Kay Raymart Fausto, magandang gabi. Ang dami ng mga kabataan natin. Isasama ko kayo mga kabataan dyan, ha? At tayo po ay gagawa ulit ng pangangaral sa Puray. Ang dami ng mga kabataan, Si Joria Manuel Cruz, ayan, pwede nyo na pong makuha ang inyo pong marriage certificate sa Philippine Statistics Authority. Magandang gabi po kay Sister Myla. Kamusta na po si Ate Sel? Balik na po kayo sa church. Look unto Jesus alone. Hallelujah. Hallelujah. Yan. At marami pa po tayo mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Hindi ko man po kayo mabati. Pinaaabot ko po sa inyo ang taos-pusong pagbati sa lahat ng ating mga kapatid. Mga kapatid, nasa huling araw na po tayo. Hindi na kinakailangan patamad-tamad tayo sa gawain po ng Panginoong Diyos. Tapos na po yung mga panahon na wala tayong panahon sa Diyos. Gaya nga ng sinasabi ko po sa inyo, kung wala tayong panahon, ibigay po natin sa iba ang katungkulan. Kung wala po tayong panahon para po maglingkod sa ministeryong ipinagkaloob sa atin, huwag natin paghintayin ng Diyos. Marami pong nakaabang. Pwede natin pong ibigay sa kababaihan. Pwede nating ibigay po sa ibang kabataan kung hindi na po tayo makapag-function, at mas mahalaga po ang ibang bagay sa atin. Ang sabi ng Bible po, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, secondary lang ang trabaho, tertiary lang ho ang ating pong mga negosyo. Unahin natin lamang ang Diyos. Yan po yung ating tema noong 2014, na nakabuo tayo ng unlad. Unahin natin lamang ang Diyos kay Kristo, unlad kay Kristo 2014. Ang daming pinagpala, nakalimutan na ba natin po na ang prioridad natin ay si Kristo, ang ating pong paglilingkod, ang ating pong panalangin. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat lalo na po sa ating pong mga tagapanalangin. Dama ko po ang lahat ng proteksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po ni Sister Irma kanina, I am praying pastor. Ito po ang mga
katotohanan po na hatid niyan, ano? Sabi po ni Sister Irma kanina, "Good evening po, Pastor Archie. Praying you are safe in your house already." O ba't ako nakarating po ng ligtas at mapayapa? Pwede naman pong na-aksidente na ako. May isa pong kapatid na nagpe-pray po para tayo makapag-broadcast, para tayo po ay makarating ng tahanan ng walang anumang aksidente, galos o aberya. Ay nakarating po ba ako? Kasi someone is interceding for us. Ganun po kahalaga ang prayer. Bakit po mahalaga ang prayer? Sukat wala kang pagkakalagyan po. Pag itinaas ka po ng Diyos, mga kapatid, ang pera po hindi ho magiging problema sa inyo. Dadaloy po na para pong bumubuhos na malakas na bagyo ang pagdating po ng financial blessing sa inyo. Hindi po tayo prosperity gospel, ano ho, pero nararanasan ko yan, nakikita ko sa asawa ko po yan. Dahil ang prinsipyo ko sa buhay po, uunahin ko muna ang Diyos, bukod tangi sa lahat. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Nawa po ay patuloy po tayong maging masigasig, patuloy po tayo na maging masipag po sa lahat ng atin pong gagawin. And also, let us develop a heart of gratitude. Yun po bang mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga gagawin natin? Sa lahat ng mga kabataan po, no? Huwag nating kakalimutan po yon. Itinuro sa atin ng ating mga magulang ko, ano man ang atin pong gagawin, mapagpasalamat tayo. May tinanggap tayo, salamat po sa Diyos. Meron pong ginamit na instrumento ng Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng scholarship, then may gumawa po ng letter sa atin, ano ho, na in-extend po, na gawan ka po ng letter, letter po na nagsicertify sa'yo para may scholarship ka. Salamat po sa Diyos, pasalamatan po natin ng Diyos. Hindi ho yung naibigay ng letter, niha, wala na ho. Ay mga kapatid, sorry po ha, ako po kasi diretsyahan. Alam ko po maraming ayaw po sa akin, pero hanggat nilalagay tayo ng Diyos po, ituturo ko po sa inyo kung ano po nakalulugod sa Diyos, kung ano po yung tama po na dapat gawin. Magalit man kayo sa akin o hindi man po kayo magkagusto sa mga tinuturo ko, pero isa lang ang titiyakin ko mga kapatid. After po nating tanggapin ang lahat ng mga paalala po na ito, ang Diyos po ang bahala sa atin at ang Diyos po ang siyang magtutuwid sa lahat ng ating pong tinatanggap na aral. Kaya muli tayo po ay nagpapasalamat, pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama muli sa gabing ito. At sa atin pong tema, konektado pa rin po ito doon po sa ating kasapatan kay Kristo 2026. Baka po ikay nakakalimutan na natin ho. Saan po ba kinuha, Pastor, yung pong tema na pong kasapatan kay Kristo? At isa pong pag-aaralan nga natin ngayon ay ito pong kasapatan ng tinapay ng buhay. Sino yan at ano yan? In the Old Testament and in the New Testament. Ano ho? Uulitin ko lamang po, yung tema natin for 2026 ay kasapatan kay Kristo 2026. Mula po sa mga salitang kapangyarihan ng Diyos, doon po sa doon po sa sapat, okay, sa kamatayan ni Kristo, sa paghihirap ni Kristo, at sa ang tanging hangarin ko ay makilala si Kristo. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat po ng Pilipos, dito po sa 3:10 hanggang 11. In Philippians chapter 3 verse 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin sa mga patay. Kaya po for the 3 months na tayo po'y dumadaan, tapos na ang January, ang biliso, no? At ngayon po'y February 4 na, live tayo ngayon, at darating po ang buwan ng Marso, ay tinatapos natin yung kapangyarihan ng Diyos. Paano po naging sapat ang kapangyarihan ng Diyos na yan, na hindi na tayo kinakailangan pa na tumingin o kaya po ay magmasid ng iba pong panggagalingan ng pagpapala, sapagkat si Yahweh po, si Kristo, ay sapat-sapat sa atin. Kaya mga kapatid, meron tayong pag-aaralan ngayon na napakahalaga. At ito po ay pinamagatan nating kasapatan ng tinapay ng buhay. Yan. Ang mga aralin na ito ay patuloy po, masasabi ko'y kamangha-mangha. Ako po'y nagbabasa ng aklat po ng Exodo, at doon po sa aking pagbabasa, nakita ko po mga kapatid,
siguro po enlightenment po from the Holy Spirit, itong mga simbolismo po ng mga lumang tipan ay nagpapakilala na may darating na Kristo. At doon po ako lalong naniniwala at nananalig na ang binabasa kong Biblia po ay si Kristo. Ang Biblia mismong binabasa ko ay ang salita at ang salita na ito ay nagkatawang tao. Magandang gabi po sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na po kay Sister Linda Soriano at gayon din po kay Sister Linda Bilog. Kamusta na po kayo? At ang lahat ng ating mga kapatid po, no? Lalong-lalo na si Sir Baby Mendoza, Brother Larry. Ako po ay bumabati sa inyo, 10 ng inyo pong mga buong kamag-anakan. Kay Sister Maribel at saka kay Belinda Reybuenan Borlado, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sige po, kaya po hihimay-himayin natin yun pong mga binabasa natin mula po sa aklat ng Exodo. Yan po ang aking pinagtutuunan ng pansin ngayon, yun pong ministeryo naman ni Moses. At paano pinakita ng Diyos dito sa paghihimay-himay na ito o sa expository preaching na atin pong gagawin, ang walang iba po kung hindi ang patutunguhan ng Kristong darating sa pamamagitan po ng mga aral na ipinakita sa atin ni Moses. Kaya po bago po tayo tumungo, magsama-sama po tayo sa banal na panalanginan upang tayo po ay lalong pagpalain ng Panginoon. Panginoong Ama, ikaw po ay numero 1 sa aming puso. Walang hihigit sa iyo, maging trabaho at negosyo, pananalapi o karangyaan. Ang lahat po ay magpapasailalim at luluhod sa inyo. Panginoong Ama, gabayan niyo po ang lahat ng mga kapatid po naming makikinig po ngayong gabi. At patuloy niyo pong bigyan ng karunungan, ang kababaan ng kalooban, ang pag-ibig po ng bawat isa, pag-ibig na nagsasabi ng totoo, kahit na maraming magalit, Panginoong Ama. Ito po ang inyo pong layunin at nais po, ipahayag namin ang inyong banal na salita at patuloy, Panginoon, maraming taong magbago po, makakilala at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagawang pagkakamali. Kami po ay nagkasala, kami po ay nakagawa ng hindi tama at lahat ng mga kasalanan na ito, inihingi po namin ng kapatawaran na patuloy na linisin niyo po kami, patuloy po na hugasan niyo po kami, anuman po ang aming nagawang mga pagkakamali, patawarin niyo po kami, Ama, at patuloy ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa mga banal na aral na ito. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pagharian nawa po ang Peace of Harvest ng iyong pag-ibig. Kasama po ang aming pong mga kapatid sa Puray ngayon, masigasig, patuloy pong nakikinig at walang humpay po sa kanilang mga pagtugon po at pagtunghay sa mga aral na ito. I-bless nyo po kung paano i-bless nyo po mightily, Panginoon, ang inyo pong lingkod na pastor. Maraming salamat. Dama ko po, Panginoon, ang lahat po ng paggabay, financial blessings, paglago po ng aming mga pamumuhay. Salamat ng marami, Panginoong Ama. Nawa ang mga kayamanang ito'y magamit po, hindi lamang po sa pagpapahayag ng inyong mga salita, sa parating po, Panginoon, na magandang plano nyo po sa pagtatayo po ng inyong banal na iglesia sa Peace of Harvest Christian Ministry. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay ibinabalik namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kung kayo po'y na-bless, pakitype po ninyo dyan. Amen. Hallelujah. Alam nyo po, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang po head knowledge, hindi lang po na tayo po ay maging maalam. Ang pinakamahalaga, makita natin, mga kapatid, kung ano po ang mga nakapalaman, okay? Kung ano po ang mga nakalagay na mga mahahalagang mga aral na magpapatunay ho, ito po'y hindi lamang po mga salitang ginawa ng tao, kung hindi mga salita po mismong galing sa Diyos. Mga kapatid, sabi po sa ating pag-aaralan ngayong gabi, ang kasapatan ng tinapay ng buhay. Alam natin kung sino po ang tinapay ng buhay, hindi ho ba? At kung alam po natin kung sinong tinapay ng buhay, pakitype nyo ho dyan sa inyong chat room. Sino ho ang tinapay ng buhay? Kaya bago tayo magsimula, dapat kilala natin kung sino po yung tinuturing kasapatan ng tinapay ng buhay. Who is the bread of life? Sino ang tinapay ng buhay na tinutukoy sa Biblia? Sige, sagutin nyo po. Alam nyo po, bago tayo tumungo, pag binasa ho natin yung kabuuan ng Exodo, isang talata ho doon mula po sa talata po ng chapter 16. Ito pong talata ng chapter 16 ay
punong-puno po ng mga aralin na atin pong matututunan. Ano yung mga aralin na ito na ating matututunan? Ano ho? Una sa lahat, ang mga Israelita po ay nagpaikot-ikot po doon sa ilang, ano ho, sa ilang ng Sin. Nandun po sila sa kalagitnaan po ng Mount Sinai, ano ho, at napadpad sila sa ilang ng Sin. Yung sin po parang kasalanan in English, ano, pero hindi po kasalanan ang ibig sabihin po ng Desert of Sin, ano, S-I-N. Doon po sa disyerto kung saan sila namamalagi, nagreklamo po. Yan po assignment nyo, pakibasa po buong Exodus chapter 16. Naging reklamador po ang mga Israelita, lalong-lalo na nung sila po ay naghahanap po ng makakain at ng kanilang maiinom. Ang sabi ng mga Israelita, mas maganda pa pala ang buhay namin nung kami po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng paraon. Nakakakain kami ng karne, nakakakain kami ng tinapay. Pero nagagalit kami sa iyo, Moses, kasi nung dinala mo kami dito sa ilang ng Sin, wala kaming makakain, mas mabuti pa pala kalagayan namin. Narinig po ng Diyos ang mga reklamador po ng mga Israelita. Kaya sinabi po ni Moses, hindi kayo nagrereklamo sa akin. Ang pinagrereklamuhan ninyo ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Moses, dahil po sa katigasan ng ulo ninyo na reklamador kayo, sige, pagbibigyan ko kayo, pakakainin ko kayo ng karne. Kaya po nagpadala po ang Diyos ng maraming pugo. Alam niyo po yung pugo, no? Yung quail. Ang itlog po ng pugo, yung ating kinakain na kwek-kwek. Ayan po, yung nilalagay po natin sa kulay orange ano ho, na butter at atin pong kinakain. Masarap po yung itlog po ng pugo. Ano ho? So nagpadala ng maraming pugo ang ating Panginoon. At mula po sa langit, umulan po ngayon ng maraming hamog. At itong hamog na ito, pagdating ng umaga, ay para po siya na naging tinapay. Ano ho? Naging tinapay ho. Ang sabi nga ho, ano, para po siyang malutong na tinapay, ano ho. At yun dong kinakain nila, ang tawag ho doon ay mana. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ano ho, medyo tumindig ang aking balahibo sapagkat natatandaan ko po na nangaral si Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Yung tinapay na buhay po na ito ay galing po sa langit at inihandog po ng ating Ama. Kaya dun sa mga istorya po na binigyan po ang mga Israelita ng mana, binigyan po sila ng Panginoong Diyos ng pugo para kainin, may itinuturo dito ang ating Panginoon. At habang binabasa ko po nung mga nakaraang araw, dahil ang aking Bible study po at patuloy na pag-aaral ng Biblia, sinimulan ko po sa tig-pipitong chapters po, no, ng Old Testament. Pagdating ko po sa chapter 8 to chapter 16, sabi ko, Lord, may itinuturo ka sa akin dito na nais ko pong ituro sa mga kapatid. Kasi iyon po ang pinatutunguhan Ang ating tema po ay kasapatan kay Kristo. At doon po sa mga talata po ng Kapitulo 16, doon natin makikita po, ang tao'y walang kaligayahan o kasapatan sa kanya ang lahat ng bagay. Kaya dito po papasok ang ating pinag-aaralan, pinamagatan po nating kasapatan ng tinapay ng buhay. At nawa po sa mga aralin na ito, ipakilala sa pamamagitan ng aralin na ito ang darating na Kristo, ang darating pang mas higit na magandang tinapay na nakabubusog espiritual. At ito nga po, ang sabi po ninyo, no? Sabi po ni Sister Irma, Jesus Christ. Sabi ni Georgie po, Heso Kristo. Si Sister Melody po, Odi, Jesus Christ po. Si Jesus po, si Kristo po. Lahat po kayo ay tama. Tumungo na ho tayo dito po sa Exodo 16:15 hanggang 18. In the book of Exodus, chapter 16, verse 15 to 18, sinabi ni Moses, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at na mga kasama niya sa tolda, kalahating salop ang bawat isang tao. Dito po sa verse 17, namulot nga ang mga Israelita, mayroong kumuha ng marami at mayroong kumuha ng kaunti. Verse 18,
Ngunit nang tatakalin na nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Can we say amen? Tamang-tama ho, no? Yung salitang sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya ito po ay lumilinya sa kasapatan po kay Kristo, no? Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Ang sabi ng Exodus chapter 16 verse 19 to 21, sinabi sa kanila ni Moses, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses, at kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, tuwing umaga ay namumulot sila ayon sa kanilang kailangan, at pag-init ng araw, ito ay natutunaw. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. When I was reading the Word of God, sabi ko, Panginoong Diyos, naalala ko po nung kausap po ni Kristo, ng ating Panginoon, yung babaeng Samaritana eh. Minsan di natin maunawaan nung sinabi po ni Kristo sa kanya, "Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang kumakain sa akin, hindi na kailang magugutom. At sino mang kumakain ng tinapay na ito, hindi na kailan pa man mauuhaw, sapagkat ako ang tinapay ng buhay." Sabi po ng aklat ng Juan 6:35. Ngayon ho, makikita nyo po talaga yung connection po ng mga itinuturo dun po sa lumang tipan. Bakit naman ho itinuro na ang mga Israelitang reklamador, ang mga Israelita na nais po nila na bumalik sa Ehipsyo, paulan na ng Diyos ng tinapay. Bigyan ng Diyos ng isang masarap na pagkain, na ang pagkain na ito po ay kumpleto po sa bitamina, kumpleto po sa lahat ng sustansya. Pero ang mga Israelita po ay hindi tinanggap ang tinapay na ito. Ayan. Kaya nung binabasa ko, medyo po kinikilabutan ako at tumatayo po yung aking balahibo. Talagang totoo po ang Diyos. At sa mga aral na ito, mga kapatid, tignan natin ho isa-isa kung paano po ipinakita ngayon ni Moses, lalo tigit po sa mga aralin na ito, na talagang may tinapay ng buhay na darating, at ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya muli po sa ating mga pinag-aralan, sabi po ng Exodus chapter 16 verse 15 to 18, sinabi ni Moses, "Yan ang tinapay na binigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop ang bawat isang tao. At namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang." Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Pwede ba nating i-type doon po? Kasi yan po ang ating title ngayon, Kasapatan sa tinapay, ng buhay. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sabi ng verse 19, sinabi sa kanila ni Moses, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moses, at kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya't nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan, at pag-init ng araw, ito ay natutunaw. Purihin po ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng istorya. Ang mga reklamador na mga Israelita, hindi nakakakain po. Binigyan ng Diyos mula sa langit po at nagpaulan ng tinapay na nagbibigay buhay. Ito po yung tinatawag nating mana. Ito po ay, ang pagkakakumpara sa kanya parang pinipig po. At pag kinain po ay malapulot pukyutan po, masarap, matamis, punong-puno ng bitamina, at hindi na po sila magugutom sa isang buong araw pagka sila po'y nakakain. Ito po'y umulan mula po sa langit. Ngunit sa kasamaang palad, ang utos po ng Panginoon, kumuha lang kayo ng sapat. Pero hindi po Naging gahaman po ang mga Israelita at nagtago ho sila, kaya yung kanilang hindi pagsunod sa Diyos, nagresulta po ng kanilang itinago po ay nabulok at inuod. Pero na-realize nila kailangan silang sumunod, kaya dun po sa talatang huli na ating tinalakay sa 21 po, nakita natin sila po ay natutong sumunod, at pagkatapos po ay kinuha na lamang kung ano po ang nararapat sa kanila. Ano po ang mga bagay na itinuturo sa atin po?
Itong istorya na ito ay nagtuturo po ng pagbibigay ng biyaya ng Diyos. In the Old Testament, kailangan nilang mabuhay at sa pamamagitan po ng pagkain ng pisikal na tinapay na ito, sila po ay nagkaroon ng sustansya, nagkaroon ng nutrients, nagkaroon po ng lakas ng pangangatawan at ang marami pong mamamatay na sa gutom ay muling na-revive at nagkaroon po ng kalakasan ng kanilang katawan. Sabi nga po ng Exodo 16:15 hanggang 16, sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ang kasama niya sa tolda, kalahating salop, bawat isang tao. Ang sabi po dito, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. Ano po ang purpose ng mana? Upang mabigyan sila ng buhay, upang hindi sila mamatay, upang iligtas sila, upang magkaroon ng kalakasan ng kanilang katawan. Mga kapatid, tignan nyo, buksan nawa ng Panginoong Diyos ang isipan po ninyo at ang puso po ninyo. Nung binabasa ko po ito, mga kapatid, makikita nyo in the physical realm o sa physical na aspeto, hindi na sila magugutom dahil may kakainin silang tinapay. Maliligtas na sila sa kamatayan dahil may laman na ang sikmura nila. Meron na po silang kinakain. Pero ano po, in the New Testament, ang kahalintulad nito na iyan ang tinapay na ibibigay sa inyo ni Yahweh at ang utos niya tungkol diyan, bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at na makasama niya sa tolda. Ibig sabihin, lahat, kalahating salop, ang bawat isang tao upang sila'y maligtas at sila po ay hindi po magutom. Sabi po in the New Testament sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi ba tayo kinikilabutan yan? Sabi nyo po, sino yung ibinigay? Ayan, sabi mo ninyo, nag-amen kayo halos lahat. Si Kristo po, si Jesus po, si Jesus Christ po. Ang tinapay ng buhay ay walang iba kundi si Jesus Christ. Jesus Christ. Ang lahat po, nakakaisa tayo, ang tinapay na binigay. Nung panahon nila Moses ay mana, pero ang binigay na tinapay po, dahil mahal ng Diyos kahit reklamador po ang mga Israelita, binigyan niya rin po sila ng tinapay po na nanggaling sa langit upang hindi sila mamatay at maligtas po sila sa kagutuman. Pero sa New Testament, ang sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay, hindi ho tinapay na mana, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay hindi na humapapahamak, kundi bibigyan niya ngayon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo po yung pagkakapareho. Yung mana po, ililigtas ang Israelita sa kamatayan dahil sa gutom. Ang mga Kristiyano po at tayong hinirang in the New Testament, binigyan tayo ng tinapay ng buhay, si Kristo, para tayo po ay iligtas. Saan po? Sa kamatayan sa impyerno. Nakita niyo po yung ginawa ng tinapay na mana, niligtas tayo sa pisikal na kamatayan. Ito pong Kristo, tinapay ng buhay, binigay mula sa langit upang iligtas po tayo sa kamatayan po, dun po sa nanaglalagablab na apoy ng impyerno. Mangyayari po ito kung atin pong tatanggapin si Kristo. Kaya mga kapatid, sabi ko, talagang totoo po ang Diyos. Hindi po ito ibibigay na karunungan ng ating Panginoon kung hindi po ito konektado in the New Testament. Pangalawa nung binabasa natin ito, ang sabi po dito, pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng Exodus chapter 16 verse 17, namulot nga ang mga Israelita, bumaba sa langit eh. So ibig sabihin ng namulot, tumanggap sila. May kumuha ng marami, may kumuha ng kaunti. Marami man o kaunti ang kinuha, ang mahalaga, namulot sila, tumanggap sila, naligtas po sila sa kagutuman. Kaya po, sabi po rito, mga kapatid, dito po sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos, may talata ho sa Biblia sa Pahayag 3:20 sa Revelation. Ang sabi ng Revelations chapter 3 verse 20,
tignan mo at nakatayo ako't kumakatok sa pintuan. Kung di ring ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalon niya. Ibig sabihin po, pag binuksan mo yung pintuan, makakakuha ka ngayon, makakapulot ka ng kaligtasan mo, kapatid. Bakit to? Si Kristo'y papasok, makikikain sa iyo, makikiisa sa iyo. Hindi ho ba? Yung dati mga Israelitang namumulot ng marami at namumulot ng kakaunti na mga tinapay, ngayon ho, yung pagtanggap ng biyaya natin po, nagmumula ho sa pagtanggap natin kay Kristo. Si Kristo po'y nakatayo, kumakatok. Kung diringgin natin siya, kung atin pong papapasukin siya, no, doon po sa pintuan, papasok po siya, makikiisa po siya, makakakuha tayo, makakapulot tayo ngayon ng kaligtasan mula sa Diyos. Hindi ho ba tayo kinikilabutan yan? Yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos, John 3:16 po yan. Yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong sabi ng John chapter 6 verse 35? Jesus Christ is the bread of life. At pangalawa, pag tinanggap natin yung biyaya, sabi po ng Exodus chapter 16 verse 17, namulot nga ang mga Israelita, may mga kumuha ng marami, may kumuha ng kaunti. Kumakatok ang Diyos, pinagbuksan mo, dinakuha mo ngayon, napulot mo ngayon yung kaligtasan niya. Bakit? Dininig mo siya, binuksan mo ang pintuan, pumasok si Kristo sa puso mo, at nakipagsalo siya sa iyo. Diba? Tingnan niyo po yung kahalagahan, mga kapatid. Ikatlo ho, yung pagkasapat ng biyaya ng Diyos. Sabi po ng Exodus chapter 16 verse 18, ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Hallelujah. Kahit na kumuha ka ng marami, basta huwag kang magtatago, yung sapat lang makakain mo, kumuha ka ng kaunti, kasi konti lang yung makakain mo. Pero ang sabi po dito, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. When I was reading the Bible, mga kapatid, doon po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang sabi po dito ni Pablo sa 2 Korinto 12:9, ganito ang kanyang sagot po ni Pablo, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Hallelujah. Your grace is sufficient for me. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Bakit sapat po? Malaki po ang inyong pananampalataya, maliit po ang inyong pananampalataya. Ang mahalaga po ay may pananampalataya, at ang sabi po ni Kristo, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo. Kaya po mga kapatid, lahat ng ating gagawin po, ikaw po yung tagapaglinis sa church. Mga kapatid, ikaw po yung taga-preach po, ikaw po yung taga-tugtog. Ano man yung ating pagbibigay po sa Panginoong Diyos ng mataas na papuri at pagdakila at pagsamba sa Kanya, sapat po ang ating makukuha sa Diyos. Ganito ang sagot po ng ating Panginoon sa 2 Corinthians 12:9. Purihin po ang Panginoon, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw po ay mahina. Nakita niyo po yan? My grace is always sufficient for you. Kaya nung binibigyan po sila ng mana, ang sabi ng Panginoong Diyos, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Mga kapatid, tingnan niyo po yung corresponding verse na ipinapakita in the New Testament, na nung atin pong pinag-aaralan yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos, ito po yung bugtong na anak, yung mana po, yung bugtong na anak na ibibigay po sa atin. At nung siya po ay ibinigay sa atin, pwede natin siyang matanggap, pwede nating mapulot po ang salita ng Diyos, pwede po tayong makatanggap. Ito namulot tayo ng kaligtasan, at ito'y nakuha po natin dahil pinapasok natin si Kristo sa ating puso. At ikatlo
lahat ng ating gagawin, kaya hindi po supisyente no, na mabuti ako, kaya ako maliligtas. My grace is sufficient for all of you. Ang sabi po ng Biblia kanina sa 2 Korinto 12:9, ang kagandahan ng loob ko ay sapat para sa inyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya doon po sa mga pagkakamali natin, sa mga nagagawa nating kasalanan, pag inihingi natin ng tawad sa Diyos, ligtas pa rin po tayo eh. Why? Sapat ang ating kahabagan, sapat ang kagandahang loob para sa inyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa kasamaang palad po, ang tao po ay nagiging gahaman, nagiging sakim. Nakilala na nga po ng tao ang Diyos. Ito po, dito ko nakita yung atin pong pinag-aaralan tungkol po sa 4 na uri po ng manghahasik. Kaya nga sabi po dito sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan po sa kanila hindi nakinig kay Moses. At kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sila kay Moses. Kaya po, marami pong, ang sabi po ng Panginoong Diyos, my grace is sufficient for you. Pero ang gahaman po ng tao, sabi po ng Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan, kasi mabubulok yan. Pero ang tao, ibig sabihin ang dami niyang kagahamanan. Hindi pa rin siya naniniwala na ang tinapay ng buhay ay supisyente sa kanya. Ibig sabihin po, hindi siya naniniwala o hindi po sapat sa tao na ang Panginoong Jesucristo po ay sapat-sapat na ang kaligtasan sa pananalig sa Kanya. Kaya ang tao po, ang dami po ng pagiging gahaman. Tumingin ang tao sa pagiging miyembro ng church, tumingin ang tao sa mabubuting gawa, tumingin ang tao po sa kayamanan. In fact, yan po ang magpapahamak sa atin. No? Hindi maiwan-iwan po ang kayamanan para po kay Kristo. At ang sabi ng Lucas 12:15, dahil gahaman nga ang tao, ang sabi po dito, sinabi niya sa kanilang lahat, mangag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sakime. Bakit ho? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kanyang dami ng kayamanan. Pero ito ho, walang kabusugan eh. Sinabi lang ng Diyos, my grace is sufficient. Pero hindi, marami pang dahilan ng tao. Hindi sapat ang grasya mo, Panginoon. Gagawa ako ng mabuti para maligtas. Ganon tayo kagahaman. Gagawa pa ako ng pagiging miyembro ko sa church para ako po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin ko po, susunod po ako sa mga ipinag-uutos na mga pinuno ko. Ang gagawin ko po lahat ng sakramento, hindi po. Ang sabi nga ng Panginoon, it is by faith that you have been saved through grace. Kaya gahaman ng tao binigyan mo na ng tinapay, labis-labis pa yung kinuha niya. The bread of life is not enough. Gusto niya pa ng iba't ibang paraan para maligtas. Hindi ba tayo kinikilabutan yan? Sabi ng Exodus chapter 16 verse 19 to 20. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Ibig sabihin, hindi po supisyente yung tinapay. Kinabukasan, yan ho, yung mga paniniwalang maliligtas kayo sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, yung naniniwala kayo na maliligtas kayo sa pamagitan ng pagiging miyembro nyo sa church, yung naniniwala kayo maliligtas kayo dahil sumunod kayo sa patakaran ng tao at mga sakramento, the grace of God is sufficient. The Lamb of God, the bread of life is sufficient. Pero anong ginawa po? Ang dami-dami pang mga itinira na ibang aral. Yan, sabi ni Moses, huwag kayong magtira para sa kinabukasan. Pero ang tao, patuloy na napakaraming itinitira sa kanyang puso, iba-ibang kaparaanan para siya po ay maligtas. Pero ang good news po, pwedeng matuto ang tao. Ayan. Alam niyo po, nung kinakausap po ni Jesus Christ, yun pong Samaritana. Yung Samaritana ho, hindi dapat po yan pakibagayan dahil kaaway nga ho ng mga Israelita yan. They are condemned people, wala po silang kaligtasan. Pero ipinahayag ni Kristo na maging ang mga Samaritano po o Samaritana, pwede kayong maligtas basta mananalig kayo sa tinapay ng buhay. Ang ginawa po nitong tao na to, nanalig po siya Ito pong Samaritana. At ano pong nangyari? Nagbago po siya, ipinahayag niya ang kabutihan ng Panginoon na nakita niya ang Kristong Hari at
marami pong naligtas. Ibig sabihin mga kapatid, pwede pong matuto ang tao sa utos ng Diyos. Kasi sabi po ng Exodus chapter 16 verse 21, nung nakita po ng mga Israelita, yung mga malabis na kinukuha nila, nabubulok, inuuod, hindi na po mapapakinabangan. Ang sabi po dito, mula noon, tuwing umaga, ay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Parang pananampalataya natin. Jesus Christ is enough. Sapat na ho si Kristo. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan. Kaya po ang ating pupuntahan, ang ating pupuluting aral, ang ating pong kukunin, walang iba kung hindi ang habag at ang grasya ni Kristo. Yung babae nga ho, nung pinahayag niya si Kristo, nakausap ko si Jesus, ang sugo, ang tagapagligtas. Ano pong sabi ng Juan 4:41 hanggang 42 nung nakausap po ni Jesus Christ, yung Samaritan woman, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala na kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kung dahil sa narinig na namin siya. Alam na rin namin na siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ibig sabihin po, kahit na naging matigas po yung puso natin, kahit na sinabi ng Panginoon, ang kagandahan ng loob ko'y sapat na sa inyo, pero para sa atin, di pa rin sapat. Ang dami-dami nating kaparaanan ng kaligtasan. Pero pag ang Diyos po ang humipo sa puso po ng isang taong matigas ang ulo, pwedeng magbago, gaya ng mga Samaritano, libo-libo pong naligtas sa kanila, sapagkat hindi lamang po nila narinig yung kwento po mula po sa babaeng Samaritana, kung hindi nanatili ng 2 araw si Kristo sa kalagitnaan po ng mga Samaritano at Samaritana na ito, at mismong naniwala sila't nanalig dahil napakinggan po nila ang salita mula po sa tinapay ng buhay. Kaya mga kapatid, ang atin pong pinag-aaralan ay patungkol po dito sa kasapatan ng tinapay ng buhay. Nakita nyo po rito na binigyan ng mga Israelita nung lumang tipan ng mana. Si Kristo po ang mana na yan ngayon. Ang pagbibigay ng biyaya na ito na hulog mula sa langit at ibinigay sa atin, si Kristo po na bugtong na anak ng Diyos na ibinigay po sa atin bilang pagkain ng ating kaluluwa ang kanyang mga aral. At ito pong mga Israelitang namulot, tayo po ngayon yan. Kunin natin po ang aral ni Kristo, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sapagkat ito po ay pagtanggap ng biyaya mula sa Diyos. At ang biyaya na ito ay sapat. Sabi nga kanina ng 2 Korinto 12:9, ang kagandahan ng kalooban ko'y sapat, walang kulang, wala pong dagdag. The grace and the mercy of God is sufficient. Kaya nga lang ho, may iba-iba tayong paraan. Hindi lang ho yung tinapay ng buhay ang atin pong kinukuha. Marami pa tayong pinupulot na iba-ibang mga aral. Kumuha tayo na ganito ang kaligtasan, ganun ang kaligtasan, ganito pong kaligtasan. Pero Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Jesus Christ po. Pero kahit na anong tigas ng puso nyo po, pag tinawag at pinili ka ng Diyos, matututo po ang tao na sumunod sa utos ng Panginoon. Sabi ng Exodus 16:21, mula noon, tuwing umaga ay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan, at pag-init ng araw, ito po ay natutunaw. Bilang pangwakas, yun pong mana, kapatid, pinapahayag na nila Moses na darating po ang tinapay mula sa langit. At ito po'y pinatotohanan ni Kristo nang sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanpaman. Mga kapatid, ang mana po ay walang iba kundi si Kristo. At ang sabi po niya, ako ang tinapay ng buhay. Sino man ang kumakain ng tinapay na ito ay hindi na po magugutom, at sino man ang tumatanggap ng tinapay na ito, hindi na po siya mauuhaw kailanpaman. Sana po lalo tayong magtiwala sa Diyos, lalo po tayong magbigay po ng atin pong paglagak ng pananampalataya sa Diyos, at ating mapag-aaralan lahat ng kwento ho, lahat ng kapahayagan po sa lumang tipan po, in the Old Testament, kapahayagan po na darating si Kristo bilang ating Panginoon, darating si Kristo bilang atin pong tagapagligtas. Kaya mga kapatid,
lalo tayong maging masipag po. Totoo po si Kristo. Totoo po ang mga sinasabi sa lumang tipan. Ang lumang tipan po ay nagpapahayag ng Kristong darating sa bagong tipan. At walang iba pong daan ng kaligtasan na ito kung hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi po sa inyo. Excited tayo at muli po natapos ang atin pong gawain po sa pamamahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din po tayo. Nawa po ay loobin ng ating Panginoong Diyos na habang nagbababad tayo sa panalangin at habang tayo nagbabasa ng Biblia, paparating tayo ng paparating po at ipanalangin niyo po na talagang maging bold, lumakad tayo ng may kapangyarihan at meron pong kalakasan, ipahayag sa kalsada, ipahayag po sa bus, ipahayag sa anumang dako ang salita po ng Diyos. Magaganap po ba yan? Habang magbababad kayo sa panalangin, ang Diyos ang mag-uutos sa puso ninyo. Habang kayo po ay patuloy na nagbabasa ng Biblia, ang Diyos po ang saksi na siyang mag-uutos sa inyo. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, to teach them everything which I have commanded them to do. And lo and behold, sabi ng Panginoon, I will be with you even up to the end of the ages. Muli ho, magandang gabi sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat dahil patuloy ho na tuloy ang ating activity po sa February 15 at ito po ay walang iba kundi ang atin pong Feast of Harvest Christian Ministry Couples Night. Kaya ginagrab ko na rin yung pagkakataon para i-announce po sa inyo, meron tayo pong Couples Night at ito po ay magsisimula ng 6:00. Kaya pagdating po ngayong linggo po na ito, magpatala po kayo sa ating mga kabataan. Meron pong registration fee na 150 po. Ito po ay para po sa mga mag-asawa ng Feast of Harvest at sa lahat po ng mga byuda. Kayo po ay invited din po, mga byudo. At lalo tigit po sa atin pong mga na-invite, may mga na-invite po tayo, pwede po kayong dumalo ng ating couples night. Meron po tayong 150 po na registration fee para sa ating pagkain, maliit po na mga salo-salo at gayon din naman po na mga games na pwede natin pong ma-experience po into this night of couples. Nagaganapin po sa linggo ho, 6:00 po ng gabi, February 15 pa po ito, no? So magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Tayo po'y natapos na naman po ng banal na gawain po ng papapahayag ng salita ng Diyos. Darating ang time po, no? Sana po loobin ng Panginoong Diyos. Ayaw kong mangako dahil ang Diyos po ang nag-i-imprint sa puso po. Konting lubog pa sa salita ng Diyos, ila-live po natin. Kung loloobin ng Panginoong Diyos sa mga kalye-kalye ang pagpapahayag natin ng Word of God. Muli tayo po ngayon ay muling yumuko. Maraming salamat po Panginoong Ama sa inyo pong banal na salita na naihayag po ang kasapatan ng tinapay ng buhay, ang mana in the Old Testament na si Kristo po sa bagong tipan. Naging sapat po ang kaligtasang binigay sa amin ng Ama. Hindi po lamang napawi ang gutom namin ng pisikal at naligtas kami sa kamatayang pisikal, kung hindi nung kinain namin ang tinapay ng buhay, nagkaroon kami ng kagalakan, ng kabusugan at patuloy po na kaligtasan mula po sa ikalawang kamatayan. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the manna that came from heaven. Kaya Panginoong Ama, maraming salamat po. Loobin mo nawa po na mga panalangin ang gagawing bukas ay matugunan po ang mga prayer. Gisingin niyo po kami, palakasin niyo po kami na ang lahat ng aming gagawin po para bukas ay para lamang po sa iyo pong banal na kalwalhatian. Muli Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila po ay muli naming ibinabalik sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po. Sumaatin po ang kapayapaan, pag-ibig at patuloy na kaligtasan ng ating Amang nasa langit. Muli ho, mahal na mahal ko po kayo, Feast of Harvest Christian Ministry and Puray Christian Church. Magandang gabi po.